Mababago ba ang mapait na nakaraan ng isang tao? Mahalaga pa ba ang nakaraan para sa kasalukuyan? Ilan lamang sa mga tanong ni Mila sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. 15 anyos pa lamang siya nang mamatay ang kanyang nanay sa sakit na tuberculosis. Dahil sa walang pera, ay hindi na rin nila ito na ipagamot. Batang-bata pa si Mila nang mamulat sa trabahong pagbibigay ng aliw para sa mga bigating tao. Mila, wala na ang nanay mo at ako na lang naman ang matalik niyang kaibigan dito sa Maynila. Walang libre dito. Kahit ako ang mother lily ng lahat ng dito, malaki din ang binabayaran ko. Kaya ikaw, magtrabaho ka na rin sa bar. Kahit maglinis-linis ka doon. O kung kaya mo namang mag-waitress ka na lang. Ani Mother Lily. Kahit ano po Mother Lily, mahalaga po may makain at matuluyan ako dito sa Maynila. Sagot ni Mila. Okay girls, kumain na kayo at marami kayong booking ngayong gabi. Kaya mag-ayos at magpabangong mabuti Bili ni Mother Lily. Oh, maglinis-linis ka na lang muna. Masyado ka pang bata, Mila. Kaya sa ngayon, yun na muna. Ani Mother Lily. Palaging nakikita ni Mila ang mga borders ni Mother Lily na palaging nag-aayos ng kanilang mga mukha. Panay din ang pagpapasexy ng mga ito. Kaya isang beses na inumaga sila ng pag-uwi, ay biglang nagtanong si Mila sa mga ito. Ate, ano po bang trabaho niyo? Mukhang maganda po Kasi halos nakapustura po yung mga mukha niyo. Tapos, ang sisexy niyo pa po. Saad niya sa isa. Naku Mila, bata ka pa. Tsaka, yung trabaho namin, wag mo nang papangarapin pa Sagot ng isang boarder. Bakit naman po? Tanong ni Mila. Nako Ineng, sige na, magpapahinga na muna kami. Puyat talaga kami. Paluto na lang kami ng kanin para pagising namin mamaya, ulam na lang bibili namin. Sagot ng mga boarders. Sige po ate, sagot ni Mila. Maya-maya naman ay dumating na si Mother Lily na masayang masaya. Mother Lily, andyan na po pala kayo. Gusto niyo po bang kumain o magkape? Tanong ni Mila. Sige Mila, ipagtimpla mo ako ng kape. At eto 500 yan, palato ko sa iyo. Itabi mo, para naman makabili ka ng mga bago mong damit. Sagot ni Mother Lily. Wow, salamat po Mother Lily. Sabay yakap sa bakla. Walang kamalay-malay na galing sa pagbebenta ng sarili ang perang iyon dahil big time ang naging kliyente ng mga boarders niya kagabi. Mother Lily, gusto ko din pong kumita ng malaking pera para makapag-ipon. Ano po ba yung trabaho nila Ate Jelay? Tanong ni Mila. Naku Mila, huwag ka nang tanong ng tanong. Bata ka pa. Kaya kung ano yung pinagpapatrabaho ko sa'yo, yun na lang munang asikasuhin mo Sagot ni Mother Lily. Sige po, pasensya na po Mother Lily. Ani Mila. Lumipas ang ilang oras at nagising na ang mga boarders. Maya-maya pa ay nagsikainan ng mga ito. Ate, peram naman po ako nito. Susubukan ko lang maglagay sa mukha ko. Pati yung lipstick din po. Ani Mila. Sige lang, ibalik mo lang dyan Mila Kailangan namin yan sa trabaho. Sagot ng mga boarders. Simula naman noon, ay natuto na siyang gamitin ang mga makeup ng mga boarders, lalo na kapag wala ang mga ito. Maganda, maputi, at matangkad si Mila. Matangos din ang ilong nito. Kahit bata pa lamang, ay kitang-kita na ang ganda nito. Lumipas pa ang 3 taon, ay nasa hustong gulang na si Mila. Kaya't nagdesisyon na siyang pasukin ng trabaho na inaalok sa kanya ni Mother Lily. O ano Mila, noon, nagtatanong ka kung anong trabaho nila Ate Jelay mo. Ngayon, gusto mo bang subukan? Magbibigay ka ng aliw sa mga customer. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman basta-basta lang mga customer natin. Mga bigati ng ilan sa mga yan. May mga politiko, at yung iba naman dyan,
mga negosyante. Kaya malaki talaga ang kitaan dito. Ani Mother Lily. Wala naman akong choice, Mother Lily. Tsaka, malaki na po yung utang na loob ko sa iyo, Mother. At kamo nga, malaki din naman yung kitaan. Sige, go na ako. Sagot ni Mila. Mabuti naman. Maghanda ka na mamayang gabi. Ipapabook kita kay Senator dahil birthday nun bukas. Siguradong malaki-laki yung bayad nito. At kung may regalong ibibigay, tanggap lang ng tanggap ha. Masayang sabi ni Mother Lily. Opo, Mother. Huwag kayong mag-alala. Sagot naman ni Mila. Iyon ang unang beses na magtatrabaho ng ganoon si Mila. Senator, ready na po kami. Kita na lang po tayo sa hotel. Ani Mother Lily. Sure, malapit na ako. Sagot ni Senator. Pagdating naman sa hotel, ay manghang-mangha si Mila dahil napakaganda ng hotel. Halatang halata na mamahalin doon. Paano, Senator? Mauna na po ako. Andito ho si Mila. Sagot ni Mother Lily. Okay, eto ang bayad. Halika na, pasok na tayo. Yaya ni Senator kay Mila. Nang gabing iyon, nahihiya man si Mila, ay ginawa niya ang mga pinagawa sa kanya ni Senator at hinayaan niyang angkinin siya nito. Pagkatapos noon, Mila, regalo ko sa'yo. Necklace yan. Mahal yan. At eto cash para sa'yo. Gusto kong maulit o Mila. Sabay labas ng pinto at naiwan si Mila. Isinuot naman ni Mila ang kwintas at itinabi ang pera habang nakatitig sa salamin. Mag-iipon ka lang, Mila. Hindi ito panghabang buhay. Sabay luha, nakaagad naman niyang pinunasan. Nakauwi naman kaagad si Mila sa boarding house nila. Kumusta, Mila? Bigatin si Senator. Siguradong malaking magtip at nagre-regalo. Sabi ng isang boarder. Okay naman. Oo nga. Tulog muna ako. Paalam ni Mila. Halos araw-araw ay may kliyente si Mila. At nang maghapon nga, ay kinuusap siya ni Mother Lily. Anak, Mila, may kliyente tayo. Pero malaki yung bayad nila. Huwag ka mag-alala. Ani Mother Lily. Sige, walang problema. Matapang niyang sagot. Maski si Mother Lily ay nagulat sa inasal nito. Marahil, matapos ang unang gabi niyang pagsabak, ay namulat ito ng todo sa trabahong iyon. Yan, ganyan. Dapat walang kliyenteng tinatanggihan. Natutuwang sabi ni Mother Lily. Anong oras ba yun, Mother? 5:00 na eh. Ani Mila. 8:00 pa naman yun, Mila. Kumain ka na muna at maligo. Ani Mother Lily. Sige. Maikling sagot ni Mila. Nagbihis na si Mila dahil ilang oras na lamang ay makikipag-threesome na siya. Paano, Mila? Eto na yung room number. Bahala ka na. Tawagan mo na lang ako kapag tapos na ha. Bili ni Mother Lily at iniwan na siya sa pintuan. Kumatok naman si Mila at pinagbuksan naman siya ng 2 lalaki. Ang hot mo pala talaga. Totoo nga ang sinabi ni Mother Lily. Fresh na fresh ka pa. Saad ng isang lalaki. So tara na, para makapag-enjoy na tayo. Yaya naman ni Mila. Pinaligaya niya ang 2 binata. Halos humiwalay na nga ang kaluluwa niya sa katawan upang mapaligaya ang 2. Sobrang pagod at nanghihina noon pagkatapos si Mila. At nabayaran naman siya ng halagang 50,000. Nice job! Saad ng isa. Oo nga, kaya eto, malaki-laki yan, miss, para sa'yo. Sabay abot nito ng pera. Naiwan ulit siya sa hotel. Nagstay muna siya para matulog at pagkagising ay naligo muna bago umuwi. Andyan ka na pala, Mila. May booking ulit. Negosyante. Pero sa dista. The more na nasasaktan ka, mas malaki yung bayad. Ani Mother Lily. Sige lang, Mother. Subukan natin. Sagot ni Mila. Kauuwi pa lamang niya noon,
ay naligo na siya at nagayos ulit para mapuntahan ng kliyente. Same hotel lang naman, bigay ko na lang yung room number. Ikaw nang bahala. Ani Mother Lily. Okay, Mother. Sagot ni Mila. Pagdating naman sa hotel, ay itinali siya ng lalaki at piniringan. Hinahataw siya nito ng latigo at pinapaso ng sigarilyo. Sumisigaw na siya noon sa sakit, bagay na ikinatutuwa lalo ng kliyente. Tumagal pa ng 1 oras ang ganoong sitwasyon nang makatapos ang kliyente, ay tinanggal ang tali at piring ito, sabay hagis ng pera. Bye! Isang salitang iniwan nito sa kanya. Naiwang umiiyak si Mila dahil sa dinanas sa matandang iyon. Ganun pa man, pera ang mahalaga sa kanya dahil nag-iipon talaga siya. Marami pang customer ang dumaan sa kanya at talagang napaligaya niya. 2 taon ang nakalipas noon, kaya't malaki-laki na rin ang naipon niya. Mother Lily, magpapaalam na po ako. Titigil na po ako sa trabaho na to. Nakaipon na naman po ako. Gusto ko na pong magtayo ng business. Sagot ni Mila. Ay, naku Mila, mamimiss kita. Lalo na ng mga customer mo. Pero naiintindihan kita. Kaya suportado lang kita Mila, anak ha. Sagot naman ni Mother Lily. Opo, salamat Mother. Sabay yakap dito at nag-iyakan pa sila. Umalis si Mila sa lugar na iyon para kalimutan ang nakaraan niya at magsimula ng bago gamit ang malaking pera na naipon niya. Dahil hilig ang makeup, ay nagtayo ng beauty and cosmetic shop si Mila. Kaagad na nakahanap ng pwesto ng shop si Mila. Finally, open ang shop ko. Saad niya sa kanyang sarili. Good morning! Naghahanap talaga ako ng beauty and cosmetics. And finally, I saw you on social media. I wanna try magpaayos dito, ma'am. Saad ng isang mayamang babae. Yes, ma'am, sure. Ako na mismo mag-aayos sa'yo. Sagot ni Mila. Inayusan naman ni Mila ang babae at nagustuhan nito ang bagong looks niya. Wow! This is pretty impressive. Grabe, ang ganda ng hair and makeup look ko. Saad ng babae. Thank you, ma'am. Hoping na bumalik po kayo dito. Sagot ni Mila. Yes, of course. At magre-rate ako sa page mo, don't worry. By the way, I'm Claire. Pakilala nito. Mila. Sagot naman niya. Okay, Mila, see you again. Masayang sabi nito. Dumami pa ng dumami ang customers niya hanggang sa maging sikat na ang shop niya. Dumami rin ang kalaban sa business at mga naiinggit sa kanya. Ah! Ito pala yung bagong shop dito. Well, pwede na rin. Pero mas maganda ang shop ko. Ano? Kumusta ang pananulot ng mga customers ko? Sigaw ng isang babae. Teka miss, sino ka ba? At wala akong inaagaw sa'yo. Sagot ni Mila. Well, ako lang naman ang may-ari ng shop sa kabila. At lahat ng VIP customers ko, lumipat dito. Bakit? Gaano ka ba kagaling magtrabaho? Sigaw pa nito. Hindi ko kasalanan na sa akin sila bumabalik-balik. Siguro, mas maganda at magaling akong mag-ayos sa'yo. I'm so sorry for that. Sagot ni Mila. Let's see. Sigurado akong may lihim ka. At sa oras na malaman ko yun, sisirain kita kapag nalaman ko ang sikreto mo. Magsaya ka lang ngayon. Pananakot pa nito. Sa totoo lang, kinabahan si Mila sa mga sinabi nito. Nasa kalagitnaan noon si Mila ng pag-aasikaso sa mga kliyente niya dahil mga VIP ang mga ito at kayang magbayad ng malaki. Once na may impress niya ang mga ito, nang biglang dumating si Valerie, ang may-ari ng shop sa kabila. Oh wow! More customers! I see. So I guess you succeed na inagaw mo silang lahat sa akin. Ganyan din ba ang style mo noong prostitute ka pa? Tanong ni Valerie. Anong sinasabi mo? Tanong naman ni Mila. Nagulat naman ang mga kliyente ng shop niya sa narinig.
Well, I did a background check on you. And I found out na dati ka palang prostitute. Nagbebenta ng aliw sa mga VIP ng mga lalaki. Kaya pala, ang dali mo lang agawin yung mga customers ko. O kayo, gusto niyo ba talagang iyan ang maging stylist nyo? Baka mamaya, mga asawa niyo na ang tinitikman ng babaeng yan. Kita mo nga naman, ang babaeng simple at tahimik daw na si Mila ay may isang lihim pala na itinatago. Nakakatawa ka naman. Ipinangalanda ka ni Valerie ang nakaraan niya. Bagay na naging dahilan para magsialisa ng mga customers niya. Naku, bayaran ka pala. Huwag na tayo dito. Baka mamaya, kinukuha lang niya yung loob natin. Sigaw ng isang customer. Nang maiwan naman si Mila at Valerie sa shop, ay nagsalita si Mila. Ano? Masaya ka na? Unang-una, wala akong inagaw sa'yo. Lumipat ako dito para itayo ang shop na to. Hindi ko kasalanan kung maglipatan sila dito. At anong karapatan mong husgahan ako? Bakit? Alam mo ba ang pinagmalan ko? Bukod sa pagiging prostitute ko? Ha? Sumisigaw at umiiyak na noon si Mila. Oh, bakit ka umiiyak? Masakit bang maagawan? Dapat lang yan sa'yo. Ngayon, tingnan ko kung magkakaroon ka pa ng customers. Natatawa pa si Valerie noon. Hindi mo naranasan ang hirap na dinaranas ko noon. Dahil hindi mo alam pakiramdam na may iwan kang mag-isa ng magulang mo. At kumuha ng paraan para mabuhay ng mag-isa. Ngayong nagbagong buhay na ako, nandito ka. Para naman ungkatin ang lahat ng nakaraan ko. Sino ka? Para sila ng pagkatao ko. Na binubuo ko pa lang. Humahagulgol na si Mila noon. Nabigla at nakonsensya naman si Valerie sa ginawa niya dahil nakita niyang umiiyak talaga ng sobra ito. I'm sorry. Mabilis niyang sinabi, sabay alis sa shop ni Mila. Naiwan noong umiiyak si Mila. Kinabukasan, ay isinara na lamang ni Mila ang shop dahil sa kahihiyan. Masakit man sara ang shop na iyon, ay wala na siyang magagawa. Paalis na siya noon nang makita niya si Valerie. Mila, alam kong galit ka pa, pero sana mapatawad mo ko. Ani Valerie, wala na yon. Nangyari na yung mga nangyari. Aalis na ako. Wala ka nang magiging kalaban sa shop mo. Sagot ni Mila. Sandali lang. Gusto ko sanang maging business partners na lang tayo. Can we start over again? Tanong ni Valerie. Ha? Sigurado ka ba? Tanong ni Mila. Oo naman. Alam kong magaling ka. Kitang-kita ko yun. Sorry talaga sa mga nasabi ko. Ani Valerie. Tinanggap naman ni Mila ang offer ni Valerie. At simula noon, ay mas lumaki pa ang shop nila at mas naging kilala pa online.